Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na ating Panginoon, nag-iisang tagapaglikha na ating pinagsisilbihan sa lahat ng uri ng pagsamba. Tayo ay nagpapasalamat sa Kanya dahil sa napakaraming biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin, kabilang dito ang ating pagiging Muslim. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya na huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nandito naman tayo sa pangalawang episode ng ating pag-aaral na kung saan tinatalakay natin ang isang mahalagang aklat na isinulat ng ating mga eskolar para sa mga kamusliman na nagnanais na magkaroon ng kaalaman sa mga pangunahing aral ng Islam. Itong aklat ay pinamagatang mga kaalaman na hindi maaaring ipagpawalang bahala ng isang Muslim o sa wikang Arabic, ma la yasi'ul muslima jahlo. So nagsimula tayo kahapon. Nasimulan natin yung natalakay natin yung 6 na haligi ng pananampalataya at sinasabi natin sa pagpapaliwanag ng Islam ating mapapansin na ang inuuna na tinatalakay ng ating mga ulama pagdating sa kaalaman sa Islam ay ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ang pinaka saligan o pinaka pundasyon ng lahat ng kaalaman. So, naipaliwanag natin, andito tayo sa unang haligi ng pananampalataya. Sinasabi natin ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano ang mga dapat nating paniwalaan patungkol sa ating tagapaglikha? So, nabanggit natin kahapon, mga kapatid, na una sa mga dapat nating paniwalaan patungkol sa ating tagapaglikha ay maniwala. Maniwala tayo na ang ating tagapaglikha ay nasa Kanya ang mga matataas na katangian. No? Matataas na katangian na kung saan itong mga katangian ito ay tanging para lamang sa Kanya. Itong mga katangiang ito ay hindi maaaring ihambing sa sinuwang kanyang mga nilikha. Pinapaniwalaan natin na ang kanyang mga katangian ay sa kanya lamang at ito ay malayo sa mga katangian na may pagkukulang, sapagkat ang ating tagapaglikha ay nasa kanya ang mga katangian na kung saan nababagay sa Kanya bilang kataas-taasang tagapaglikha. Yan po ang gustong ipahiwatig ng aklat na ating tinatalakay. Tayo rin ay dapat maniwala sa anumang mga katangian na binabanggit ng ating tagapaglikha sa Quran at binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, na buong buo, walang paghahambing, walang pagpapalit sa kanyang mga kahulugan, sapagkat malinaw po na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba kailanman hindi nila binago itong mga kahulugan ng katangian ng ating tagapaglikha. Kung ano ang binanggit sa Quran, kung ano ang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito rin ang ipinarating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, at ito rin ang pinaliwanag ng kanyang mga sahaba pagkaraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So,
Pangalawa, na dapat nating paniwalaan kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat tayo magkaroon ng taimtim na paniniwala na tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang dapat nating pagsilbihan sa anumang uri ng pagsamba. Yung pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang ating Diyos na sinasamba, kailangan ito ay maging matatag sa ating mga puso na wala tayong sinasamba maliban na lamang sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat din tayong magkaroon ng buong-buo na paniniwala at pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatakot at lahat ng at ganun din ang pagmamahal natin. Kailangan buo ang pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya tayo ay umiiwas sa anumang uri ng pagtatambal sa Kanya. Katulad ng mga pagsamba na pag-alaala, panalangin, pagdarasal, no? Lahat ng mga pagsamba na nabanggit natin ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi maaaring ibigay sa Kanyang mga nilikha. Tayo ay hindi maaaring manumpa. Tayo ay hindi maaaring manalig sa bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ilan sa mga dapat natin paniwalaan na napapaloob dito sa tinatawag natin al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. So bilang Muslim na katulad natin, dapat matatag, taimtim ang ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang ating Diyos, siya lamang ang lumikha ng lahat, siya lamang ang ating Panginoon na kung saan lahat ng ating mga pagsamba ay iniaalay natin sa Kanya at naniniwala rin tayo na yung Kanyang mga katangian at mga pangalan ay nababagay lamang sa Kanya. Pangalawa, sa haligi ng pananampalataya na dapat pagtibay ng isang Muslim sa kanyang sarili ay yung paniniwala sa mga anghel, no? Yung mga paniniwala sa mga anghel. So ano po ang mga dapat natin paniwalaan sa mga anghel na ito? Na kung saan sinasabi nga natin na pangalawa sa haligi ng pananampalataya. Isa rito yung al-imanu bi annahum khalqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dapat tayong maniwala na itong mga anghel na ito ay kabilang sila sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum. Itong mga anghel na ito ay wala silang pagsuway kailanman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lahat ng ipinag-uutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kanilang ginagawa. Hindi sila maaaring sumuway sa anumang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kung ano ang ipinag-uutos lamang sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun lamang ang kanilang ginagawa. Yun ang isa sa mga dapat natin paniwalaan patungkol sa mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, khuliqu min nur, wa laysu inathan, wa lahum khasa'isun 'azima, wa la yuhsihim illa Allah. Sila namang anghel ay nilikha sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa liwanag. Hindi katulad ng tao na nilikha mula sa lupa, bagkus ang mga anghel ay nilikha sila ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa liwanag. Ang mga anghel ay wala po silang kasarian. Hindi natin maaring sabihin na sila ay mga babae. Hindi natin maaring pwede sabihin na sila ay mga lalaki sapagkat wala pong nabanggit sa Quran at sa Hadith na naglalarawan na sila ay may kasarian. So kabilang po yan sa kailangan natin paniwalaan na itong mga anghel na ito ay wala po silang kasarian. Kung kaya hindi natin maaring sabihin na sila ay mga kalalakihan, sila ay mga kababaihan. Bagaman sila inilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaya nilang mag-anyo ng anumang anyo na gusto nila. No? So, hindi po yung kanilang anyo ang tunay nilang pagkatao. Sapagkat, katulad ng sinabi natin, wala po silang kasarian, hindi sila maaring sabihin ng mga babae o kaya mga lalaki. Walahum khasa'isun 'azima. Sila ay may mga katangian na natatangi rin sa kanila. Katulad ng paglalarawan sa kanila, yung laki, may mga malalaking anghel si Allah subhanahu wa ta'ala na halos mapuno nila ang pagitan ng langit at lupa. Mayroon silang mga pakpak na kung saan ginagamit nila
kapag may ipinagutos sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusihim illallah, walang nakakaalam sa bilang ng mga anghel na ito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan ang ilan sa mga dapat nating paniwalaan patungkol sa mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa dapat nating paniwalaan dito sa mga anghel na ito, walahum wadhaifun muwakkaluna biha. Sila ay may mga trabaho, may mga katungkulan na kung saan ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ni Anghel Gabriel, no? Si Jibril alayhi salatu wassalam, siya ang pinagkatiwalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga revelasyon. Kung kaya kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng mga mensahe, mga kautusan sa mga propeta, si Anghel Gabriel ang inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Mikail, nakabilang din sa mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinagkatiwalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ulan. Kapag ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na paulanan ang isang lugar, so si Mikail ang itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala na namamahala sa mga ulan. Katulad din ni Israfil, yung anghel na si Israfil na kung saan siya ang inatasan ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa pag-ihip sa trompeta kapag malapit na gunawin itong mundo. So, ganun din ang mga anghel na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso at sa impyerno at mga iba pang mga anghel na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga obligasyon sa kanilang buhay. So, ibig sabihin, ang mga anghel na ito na dapat natin paniwalaan bilang Muslim ay mayroon din silang mga gawain na ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala kung saan doon lamang sila sa gawain na ipinapagawa sa kanila na subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa dapat nating matutunan dito sa mga anghel na ito, itong mga anghel na ito ay kaya silang gamitin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tulungan ang mga mananampalataya dito sa lupa. Katulad ng nangyari sa mga ilang digmaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba, no? Sa digmaan sa Badr, sa digmaan sa Uhud at mga iba pang digmaan na kung saan pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa mga anghel upang tulungan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba laban sa mga Quraysh o mga kaaway ng Islam. Yan ang mga dapat nating paniwalaan dito sa mga anghel na sinasabi natin pangalawa sa haligi ng pananampalataya. Okay. Andito naman tayo sa pangatlo sa haligi ng pananampalataya, al-imanu bil kutub as-samawiyya. Ang magkaroon ng taimtim na pananampalataya sa mga aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga aklat na mga banal na kasulatan sa orihinal na anyo ng mga banal na kasulatan na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat tayong maniwalang mga Muslim. Katulad ng aklat na ipinadala kay Musa alayhi salatu wasalam na kung tawagin ito ay Tura, at ng suhuf ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, at ng Ebanghelyo ni Isa alayhi salatu wasalam, at itong Quran na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat nating paniwalaan ng mga iyan sapagkat lahat ng mga iyan ay nagmumula sa ating tagapaglikha. Kabilang sa mga dapat nating paniwalaan patungkol sa mga aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala o mga banal na kasulatan, dapat tayong maniwala na ang mga aklat na ito ay nagmumula sa Kanya. Mula sa Kanya, hindi ito gawa-gawa ng mga propeta, hindi gawa-gawa ng Anghel Gabriel, bagkus ito ay nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga aklat ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga aral, kautusan, batas na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ibinaba sa iba't ibang panahon upang maging gabay sa mga tao sa panahon na iyon. At itong mga aklat na ito ay ibinigay sa mga propeta katulad ni Musa alayhi salatu wassalam o di kaya Moses,
Binigay sa kanya yung Torah bilang gabay sa angkan ng Israel. At naglalaman din ito ng mga batas. Kabilang sa mga dapat nating paniwalaan dito sa mga banal na kasulatan, dapat tayong maniwala na ang Taura at Zabur ni Daud o kay David at ng Ebanghelyo ni Hesukristo at ng banal na Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nang dumating ang Quran, lahat ng mga aklat na mga nauna sa kanya ay pinagtibay ng Quran at mananatili ang Quran na siya ang hahatol sa mga naunang aklat sa kanya. Kung kaya sinasabi natin na ang mga banal na kasulatan katulad ng Torah, Zabur, Suhuf at saka Ebanghelyo, lahat ng mga kaalaman o mga kautusan na nababagay sa panahon natin ngayon ay nasa Quran na. Nasa Quran, mababasa natin sa Quran, ang mga kasaysayan na mapapakinabangan natin, mapupulutan natin ng aral ay nasa Quran na. Kung kaya sinasabi natin, ang Quran siya ang huling aklat na magiging gabay ng sangkatauhan habang siya ay nabubuha o namumuhay dito sa daigdig. So hindi na natin maaaring balikan pa yung mga naunang aklat, no? Katulad ng Torah, katulad ng Injil ni Hesukristo, bagkus sapat na sa atin ang banal na Quran dahil nga ang mga kaalaman na kakailanganin natin ay nariyan na sa banal na Quran. Kabilang din sa dapat nating pagtibayin sa ating pananampalataya ng mga Muslim ay maniwala tayo na ang Quran ay buong-buo na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Salita niya ito, binigkas niya at narinig itong Quran nang ito ay ipadala sa mga propeta. So, ibig sabihin, bilang isang Muslim, dapat tayong maniwala na itong Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at binigkas niya ang mga litra nito ay tunay na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Taliwas sa paniniwala na iba na kung saan sinasabi nila itong Quran daw ay hindi salita ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkus ay kabilang sa kanyang mga nilikha sapagkat ito ay taliwas sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taliwas sa katuruan ng mga sahaba, taliwas sa katuruan ng mga tabi'in, ang mga salafus salih sapagkat ang itinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba at ng mga tabi'in, itong Quran na ito ay buong-buo na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tayong maniwala na ang mga nilalaman ng Quran na mga kautusan ay dapat nating isabuhay at ng mga ipinagbabawal ng Quran ay dapat nating iwasan sa ating buhay sapagkat lahat ng ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dulot nito ang kapayapaan, katiwasayan para sa tao. Habang sinusunod natin ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nilalaman ng Quran ay malalagay tayo sa pinakamabuting kalagayan, magkakaroon tayo ng katahimikan. Subalit, kung susuway naman tayo sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang ating gagawin ay yung kanyang mga ipinagbabawal, ay malalagay tayo sa alanganin, malalagay tayo sa problema, sapagkat lahat ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magdudulot ng pinsala, magdudulot ng kapahamakan sa sinumang tao. Naniniwala rin tayo na itong Quran na huling aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman hindi ito maaaring mabago, madagdagan o mabawasan sapagkat binigyan ito ng pangangalaga. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Katunayan, aming ibinaba itong Quran at aming binigyang proteksyon. Ibig sabihin, hindi katulad ng mga naunang aklat na kung saan nagkaroon ng pandaraya, nadagdagan, nabawasan, dahil itong Quran na ito ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng diin na kailanman hindi ito madadagdagan at hindi ito mababawasan. So yan ang mga dapat nating paniwalaan dito sa sinasabi natin na banal na Quran.
Okay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroon pa tayong 10 minuto o dito sa 30 minutes na ating pagtalakay sa ating pag-aaral. So kukunin natin yung pang-apat sa haligi ng pananampalataya, al-imanu bir-rusul, ang paniniwala sa mga propeta. Ang paniniwala sa mga propeta. Yan po ang pang-apat sa haligi ng pananampalataya nating mga Muslim. So ano po ang mayroon dito sa paniniwala sa mga propeta? Una, yung sinasabi nila, huwal imanu bi anna Allah Ta'ala istafa rusulan min al-bashar. Tayo ay dapat maniwala na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pumili sa mga tao na ginawan niyang propeta. Ginawa silang mga mensahero. Ibig sabihin, lahat ng mga mensahero ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula kay Adam, Noah, Jacob, Solomon, Isa alayhi salatu wassalam, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga iyan ay pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya hindi sila maaring makagawa ng anumang pagkakamali sapagkat nasa kanila ang gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong mga propetang ito ay ipinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, libayanil huda, upang ipaliwanag ang liwanag ng katotohanan. Ang mga propeta ay pinadala sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kadahilanan na upang ipaliwanag sa sangkatauhan ang liwanag ng katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit sila ipinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahqiqi ubudiyyati, at upang ang mga tao ay masamba nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang mga propeta, kabilang sa tungkulin nila na turuan ng mga tao o sabihin sa mga tao na walang dapat sambahin maliban si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqamati hujjati. At kabilang din sa tungkulin ng mga propeta ay ang ipaliwanag sa mga tao o iparating sa mga tao ang buong katotohanan upang wala silang maidadahilan pa sa kabilang buhay, no? Ang mga propeta, lahat ng mga dapat nating gawin, dapat nating iwasan ay ipinaliwanag nila sa mga tao. Kung kaya ang mga taong hindi susunod sa paliwanag ng mga propeta, kautusan ng mga propeta, wala silang maidadahilan sa kabilang buhay sapagkat na ipaliwanag na sa kanila ng mga propeta ang mga dapat nating gawin dito sa daigdig. At itong mga propetang ito ay binigyan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng proteksyon, pangangalaga, na kailanman hindi sila maaring magkamali sa kanilang mga ginagawa, no? Sapagkat nasa kanila ang gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum mu'jizatun tu'idu risalatahum. Ito ring mga propeta ay binibigyan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng miracle, no? Yung tinatawag natin na mga miracle na kung saan bilang pagpapatibay sa kanilang pagiging propeta. Katulad ng binigay niya kay Musa alayhi salatu wassalam na miracle na kung saan yung kanyang baston ay nagiging ahas. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kaya niyang palabasin ang mga tubig dito sa kanyang kamay. So yan ay tinatawag natin na mga himala o di kaya mga miracle na ibinibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga propeta upang mas lalong tumibay ang paniniwala ng mga tao na ito nga, mga propetang ito ay tunay na nagmumula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong mga propetang ito, lahat sila ay nagturo at naniniwala sa mga saligan ng pananampalataya sa Islam, katulad ng pagpapatibay na walang dapat sambahin maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaman itong mga propeta ay may pagkakaiba sa mga batas na ipinadala sa kanila, dahil ang mga batas na ibinigay sa kanila ay ito ay angkop sa panahon na kung saan ipinadala sila doon, bagkus yung pagkakaisa ng kanilang mensahe na pagtibayin ang pananampalataya ng mga tao sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi po sila magkakaiba ng pananaw dito. Iisa po ang mensahe ng mga propeta. Kaya kung babasahin natin ang mga kasulatan, maging ang kasulatan ngayon na hawak ng mga iba't ibang relihiyon, mababasa natin ang itinuturo ng mga propetang ito ay sambahin lamang ang nag-isang Diyos na lumikha sa atin. Itong mga propeta ay
mayroon sa kanila yung mga nabanggit ang kanilang pangalan sa Quran, mayroon naman yung hindi na nabanggit ang kanilang pangalan sa Quran. Kabilang sa mga nabanggit sa Quran, sila Nuh, si Adam, si Ibrahim, si Musa, si Isa, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, may mga propeta, sa dami ng mga propeta, mayroon sa kanila na binanggit ang kanilang pangalan, mayroon namang hindi binanggit ang kanilang pangalan. Dapat din tayo maniwala na si Isa alayhi salatu wassalam, no, na kung saan kinikilala ng mga ibang relihiyon na siya ay Diyos. Sa atin sa Islam, ang paniniwala natin si Hesus Kristo, kaya si Isa alayhi salatu wassalam, ay isang sugo lamang ng Diyos. At siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng kaniyang nanay na si Maryam o kaya si Maria. Ito ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga himala upang pagtibayin sa harapan ng kaniyang mga tagasunod na siya nga ay propeta na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya hindi marapat na itaas ang kalagayan ni Hesus Kristo o Isa alayhi salatu wassalam sapagkat Diyos, sapagkat malinaw na siya ay isang dakilang propeta lamang ng ating tagapaglikha. Itong mga propetang ito, mga kapatid, kabilang sa dapat nating paniwalaan sa kanila ay tanggapin natin sila na sila ay mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong dapat kinikilingan, wala tayong dapat pinipili, no? Tayo ay dapat naniniwala na silang lahat ay nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat din natin makilala si Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan siya ang huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay ipinanganak sa Makkah, no? Ipinanganak siya sa Makkah. Ang kaniyang magulang ay si Abdullah, ang kaniyang tatay ay si Abdullah, ang kaniyang nanay ay si Amina, at siya ay namatay na kung saan wala pa namatay ang kaniyang mga magulang na kung saan siya ay wala pa sa hustong gulang. So ibig sabihin, maliit pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iniwanan na ng kaniyang mga magulang. Kung kaya si Propeta Muhammad ay lumaki sa piling ng kaniyang mga kamag-anak katulad ng kaniyang lolo na si Abdul Muttalib at ng kaniyang tiyuhin na si Abi Talib. So siya ay lumaki sa piling ng kaniyang pangangalaga ng kaniyang mga kamag-anak. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakilala na mapagkatiwalaan bago siya maging propeta. Kilalang kilala siya ng mga taga-Makkah na siya ay isang taong mapagkatiwalaan. Siya ay namuhay ng marangal, no? Nag-alaga siya ng tupa, sumasama siya sa mga magtitinda, mga naglalakbay na mga Arabo na kung saan dumadayo sa iba't ibang bansa dito sa kalapit ng Saudi Arabia para magtinda. So yan ang naging buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa edad na 40 ay binansagan siya bilang propeta nang magpakita sa kanya si Angel Gabriel. Sa edad na 40 ay naging propeta si Muhammad, at ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At simula nang siya ay hirangin bilang sugo, lahat ng kaniyang oras, lahat ng kaniyang sakripisyo ay ginugol niya upang ipalaganap ang Islam, ang tunay na katuruan na ipinagkatiwala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya, noong nangangaral na sa Makkah at hindi matanggap ng kanyang mga kamag-anak at ng mga ibang tao sa Makkah ang kanyang pangangaral sa Islam, siya ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na lumipat sa Madina. So lumipat siya sa Madina na kung saan may layo ng 400 kilometers from Makkah to Madina. Doon siya naglakbay, lumipat siya doon kasama ang mga mananampalataya, at doon nila ipinagpatuloy yung kanilang pangangaral sa Islam hanggat sa lumaganap ang Islam sa Madina, hanggat sa naging Islamic State o isang bansa o isang lugar na kung saan Islam ang mga tao rito, Islam ang batas na sinusunod dito sa lugar na ito. So yun ang naging papel ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, dito sa kanyang pagiging propeta. Okay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
Dahil na-avail natin ang 30 minutes na ating napagkasunduan na oras dito sa pag-aaral natin. So dito lamang natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayong araw. So huwag nating kalilimutan na i-like o kaya isulat ang pangalan sa comment ng bawat video natin, bawat live natin, dahil yun ang magiging basihan natin na tayo ay nakinig dito sa ating pag-aaral. So pagpalain po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na gantimpalaan niya tayo dito sa ating oras. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.